Hello po, this is Neha Nasayuhay. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At sa gabing ito, ang tatalakayin po natin ay nando po sa The Gospel of Jesus Christ according to John sa chapter 18. At ang ating pag-uusapan ay yung pong pagkakaila ni Pedro sa ating Panginoong Jesucristo. Tara na po at atin pong panoorin. Magandang gabi mga kapatid. Muli tayo mag-aral ng banal na salita at sa pagkakataong ito nandito na po tayo sa The Gospel of Jesus Christ according to John. Ito na po yung part 2 ng chapter 18. At ito ay may kinalaman na po doon sa pag-aresto sa ating Panginoong Heso Kristo. Kung tatandaan niyo itong illustration na ito, mga ilang video na nakikita natin illustration ito, ito yung pagsasalaysay ni Juan tungkol sa pag-aresto ng ating Panginoong Kristo, yung pagkakasunod-sunod na pangyayari na ito ay hindi nabanggit doon sa synoptic gospel, yung gospel ni Matthew, yung gospel ni Mark, yung gospel ni Luke. Pagkatapos po kasi ng Passover ay inaresta na po ang ating Panginoong Kristo doon po sa synoptic gospel. Pero dito makikita natin, dito sa illustration ito, makikita natin na pagkatapos po nung huling hapunan niya, yung Passover na celebration nila, ay meron pa pong 4 na chapters na ikinuwento si Juan. At itong 4 na chapters na ito ay yung paghahanda ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad sa napipinto niyang kamatayan. Dito ay pinakakalma sila at sila ay pinangangakuan at sila ay binibigyan ng warning. Alam kasi ng ating Panginoong Kristo na pagkatapos siyang mamatay, ang kanyang mga alagad ay mapapasok doon sa matinding persecution. Sabi nga ng ating Panginoong Kristo, palalayasin kayo sa mga sinagoga, papatayin kayo kung na ang pag-iisip nila ay naglilingkod sila sa Diyos. Pero sabi niya, huwag kayong mag-alala sapagkat sa aking paglisan ay ipadadala ko sa inyo ang Parakletos, na yung advocate, yung comforter na gagabay sa kanyang mga alagad sa kanyang paglisan. Ito yung magpoproteksyon, magbibigay ng proteksyon sa kanila. At sa kanyang panalangin nga, yun nga yung ipinapanalangin niya sa kanyang Ama doon sa chapter 17, na kung saan ang mga ito ay sana ay mabigyan ng protection. At pagkatapos nun, ay nasa chapter 18 na po tayo nung nakaraang linggo, at doon nga po ay nagpunta sila sa Garden of Gethsemane. Ito na po yung panahon na siya po ay aarestuhin na rin. At dito, sa chapter 18 na ito, doon nakaraang video na makikita niyo po, ay ito pong panalangin niya ay para sa kanyang sarili na ipinapanalangin niya. 3 times niyang ipinalangin ito sa kanyang Ama na sana ang napipinto niyang kamatayan ay wag na munang matuloy. Pero doon po sa kanyang panalangin, na sabi niya, thy will be done. Gusto man niyang wag matuloy, pero ang sabi niya, ang kayong kagustuhan, ang iyong kalooban, ang siyang matuloy. Sa tabok ito ng kanyang panalangin ay dumating na nga si Judas at ang kanyang mga kasamang huhuli sa ating Panginoong Kristo. At yun mababasa natin din sa verse 12 ng chapter 18 ng The Gospel of Jesus Christ according to John. Ganito po ang ating mababasa. Then the detachment of soldiers with its commander and the Jewish officials arrested Jesus. They bound him. Sa verse 13 ang sabi ay ganito, and brought him first to Annas,
Sino si Annas? So sabi doon, and brought him first to Annas, who was the father-in-law of Caiaphas, the high priest that year. Sino yung high priest that year? Si Annas. Sino si Annas? Siya ay father-in-law ni Caiaphas. Eh, sino naman si Caiaphas? Si Caiaphas yung nagsabi dun sa mga religious leader na mas magandang mamatay ang isang tao para sa ating bayan. At yun nga yung binanggit dito sa verse 14, ganito po ang ating mababasa. Caiaphas was the one who had advised the Jewish leaders that it would be good if one man died for the people. So sabi ni Caiaphas, mabuti ng isang tao na lang mamatay para sa lahat. At yun yung advice na ito na nga po yung kanilang isa sa katuparan na sa isip nila para mailigtas ang bayan ay mapatay nila itong ating Panginoong Jesus. At sa verse 15, ganito ang ating mabasa, Simon Peter and another disciple, sabi, were following Jesus. So sa pag-arestong ito, at tinangay na ang ating Panginoon Kristo, bumuntot si Pedro at ang isa pa sa mga alagad. No, dalawa silang bumuntot doon sa sa pagkakatangay sa ating Panginoon Kristo. Sabi, Simon Peter and other disciples were following Jesus. Because this disciple was known to the high priest, he went with Jesus into the high priest's courtyard. So, si Peter naiwan. No, yung disciple nakasama hanggang doon sa courtyard ni Jesus, no? Sapagkat siya ay kilala ng high priest. At sa 16, ganito, but Peter had to wait outside at the door. So, hindi nga siya pinapasok kasi hindi naman siya kilala eh. So, the other disciples who was known to the high priest came back, spoke to the servant girl on duty, and brought Peter in. So, dito, dahil nga hindi makapasok si Pedro, nakiusap yung isang sa mga alagad na papasukin nung batang babaeng gwardiya do sa pintuan na siya ay papasukin. Pero nakilala ng batang babae si Pedro at ganito ang ating mababasa. You aren't one of this man's disciples too, are you? She asked Peter. At ang sagot ni Pedro ay ganito, he replied, I am not. So ito yung unang pagkakataong ipinagkaila ni Pedro ang ating Panginoong Hesukristo. So sa verse 18, ganito ating mabasa, it was cold and the servants and officials stood around the fire they had made to keep warm. So may bonfire doon, nagsisiga sila doon para sa ganon ay mainitan sila sapagkat yung panahon ay malamig. At naroon din si Peter. Kaya nga sabi doon, muli kong babasahin, it was cold and the servants and officials stood around a fire they had made to keep warm. Peter also was standing with them, warming himself. So pinainit rin niya yung kanyang sarili doon sa silaw ng apoy, sa siga. Doon sa 19, ganito ang ating basa. Meanwhile, the high priest questioned Jesus about his disciples and his teachings. So, ito yung nandun na sa courtyard at dito ay nililitis na nila. Tinatanong na nila ang ating Panginoon Kristo tungkol sa kanyang mga alagad at tungkol sa kanyang mga turo. At ito yung sagot ng ating Panginoon Kristo na mabasa natin sa verse 20. Ganito ang ating mabasa. I have spoken openly to the world, Jesus replied. I always talk in the synagogues or at the temple where all the Jews come together. I said nothing in secret. Sabi ng ating Panginoon Kristo, hindi naman ako nagtatago, nangangaral Nangangaral ako openly. Nangangaral ako sa mga sinagoga. Nangangaral ako sa templo. No, narinig ito ng mga Hudyo ang aking pangaral at wala akong sinisikreto. Bakit hindi mo sila tanongin? At yun nga yun nasa 21. Ang sabi, why question me? Na bakit mo ako tinatanong? Ask those who heard me. Surely they know what I said. So bakit mo ako tinatanong? Tanongin mo yung mga nakarinig sa akin. At
alam ko na alam nila yung kanilang narinig sa akin. Alam nila yun. So sila yung tanungin mo. Pero sa pagkakasagot ng ating Panginoong Kristo sa tanong na yon ay may nagalit. No? At yun ay mabasa natin sa 22. Ang sabi, when Jesus said this, one of the officials nearby slapped him in the face. Is this the way you answer the high priest? He commanded. Ganito ko ba sumasagot sa sa punong saserdote? Tinatanong ka ng mahusay. No? Imbis na sagutin mo, sasabihin mo ang tanungin yung mga tao. So, sinampal ng isang opisyal ang ating Panginoong Kristo. Dito nagsisimula na yung hindi lang sa pagtatanong, nagsisimula na ng pisikalan. No? Nabubugbog na ang ating Panginoong Kristo. At ito'y nasasaksihan ni Pedro mula sa malayo. Sa 23, ganito ang ating mabasa, if I said something wrong, sabi ng ating Panginoong Kristo, if I said something wrong, Jesus replied, testify as to what is wrong. But if I spoke the truth, why did you strike me? No? Then Annas sent him bound to Caiaphas, the high priest. So makita natin dito, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, kung may nasabi kong masama, sabihin mo kung ano yung masamang nasabi ko. Pero kung nagsasabi ko ng katotohanan, bakit mo naman ako sinampal? Bakit mo ako inatake? Hindi naman tama yun. At ang ginawa naman ni Annas, ay pinadala siya kay Caiaphas na high priest. Sa 25, ganito ating mabasa. Meanwhile, Simon Peter was still standing there warming himself dun sa bonfire. So they asked him, you aren't one of his disciples too, are you? So the same question. Isa ka doon sa kanyang mga alagad di ba? At ang sagot ni Pedro ay ganito, he denied it, saying, I am not. So twice na itinanggi ni Pedro yung kanyang pagkilala sa ating Panginoon sa Kristo. Itinanggi niya yung kanyang pagiging alagad ng ating Panginoon sa Kristo. So verse 26, ganito ating mabasa. One of the high priest servants, a relative of the man whose ear Peter had cut off. So kapatid, kamag-anak nung pinutulan niya ng tenga. Sabi, one of the high priest servant, a relative of the man whose ear Peter had cut off, challenged him. Didn't I see you with him in the garden? Mukhang ikaw yung nakita ko doon sa garden Nakasama niya At sa 27, sabi, again Peter denied it, and at that moment, a rooster began to crow. So, sabi nung nakakilala sa kanya, ikaw yun Sabi ni Peter, hindi. At pagkasabi na hindi, ay tumilaok ang manok. So, itong pagtilaok ng manok na ito yung eksaktong sinabi ng ating Panginoong Kristo. Sinabi ng ating sa Panginoong Kristo na siya ay mamamatay, sabi ni Pedro, hindi, ibibigay ko aking buhay sa iyo. At yung mabasa natin doon sa John chapter 13, verse 37 to 38. Ang sabi doon sa 37, Peter asked, Lord, why can't I follow you now? I will lay down my life for you. Then Jesus answered, will you really lay down your life for me? Very truly, I tell you, before the rooster crows, you will disown me 3 times. So sabi ni Pedro handa niyang ibigay yung kanyang buhay para sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga siya bumubuntot nung gabing yon. Pero bagamat si Pedro ay willing na maipagtanggol yung kanyang
yung kanyang Panginoon ay ay yung kanyang laman ay natatakot. Kaya nga, i-deny niya ng 3 times. At ito'y pinauna nang sabihin sa kanya ng ating Panginoon Kristo, handa mo ba talaga ipagtanggol ako at handa mong ibigay ang iyong sarili buhay para sa akin? Sinasabi ko nga sa iyo, Pedro, bago matapos ang gabing ito, bago tumilaok ang manok, ay 3 beses mo akong ipagkakaila. Tunay na nangyari ito. No? Pinauna nang sabihin ng ating Panginoon Kristo at ito ay tunay na nangyari kay Pedro. No? Totoo, naniniwala tayo na yun talaga ang attitude ni Pedro. Kung natatandaan nyo nang lumakad ang ating Panginoon Kristo sa tubig, gusto niya nga samahan ang ating Panginoon Kristo. Ganon ang attitude ni Pedro. Pero dahil nga sa sinabi nga ng ating Panginoon Kristo, the spirit is willing. So, Peter's spirit is willing, but his flesh is weak. Kaya nga 3 beses niya ipinagkaila ang ating Panginoong Hesukristo. Tandaan nyo, 3 years niyang kasama ang ating Panginoong Kristo. 3 years na nakilala niya na ang ating Panginoong Kristo. 3 years na lahat ng eksperyensya ay nakita niya. Miski yung mga ebidensya. Kung natatandaan niyo yung 7 signs na inilatag ni Juan, lahat yun ay nasaksihan ni Pedro. Ano yung mga 7 signs na yon? Yung turn water into wine dun sa kasalan sa Kana, nasiksihan yun ni Pedro. Ito isa sa mga patunay na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Nasaksihan rin ni Pedro yung healing of the official son. Kung natatandaan nyo, may opisyal na lumapit kay Jesus na may sakit yung kanyang anak. Ang sabi ng ating Panginoon, so umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. Yung healing dun sa pool of Bethesda, yung mama na hindi makapunta doon sa pool ay pinagaling ng ating Panginoon Kristo. Nasaksihan rin ito ni Pedro. Yung feeding of the 5,000, nasaksihan ito ni Pedro. Na yung walking on water, katunayan sumunod na sa ating Panginoon Kristo nung lumalakad ang ating Panginoon Kristo sa tubig. Nasaksihan ito ni Pedro. Yung healing of the blind at yung pinaka sa lahat ng miracle o mga signs na ginawa ng ating Panginoon Kristo, yung pagbubuhay muli kay Lazaro, nasaksihan ni Pedro. The 7 signs na ipresenta dito ni Juan, lahat ito ay nasaksihan ni Pedro. Patunay na si Jesus, siya na nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pero sa pagkakataong ito, nahinuli na ang ating Panginoon Kristo at siya ay nakikita ni Pedro na binubugbog. Bagamat willing si Pedro, ang kanyang espiritu ay willing, ngunit ang kanyang flesh ay weak para maipagtanggol ang ating Panginoon Kristo. At instead na ipagtanggol niya ang ating Panginoon Kristo at magpakilala siya bilang alagad ng ating Panginoon Kristo, 3 beses niya itong ipinagkaila. Ang problema doon sa pagkakaila, meron ng unang warning ang ating Panginoong Hesukristo sa mga taong magkakaila sa Kanya. At yun ay mababasa natin doon sa Matthew chapter 10 verse 32 to 33. At ganito ang ating mababasa. Ang sabi doon sa Matthew chapter 10 verse 32 to 33, whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. But whoever disowns me before others, I will disown before my Father in heaven. So yung mga kumikilala sa ating Panginoon Kristo, ipakikilala niya sa kanyang Ama. Pero yung kumakaila sa ating Panginoon Kristo, ipagkakaila niya rin sa kanyang Ama sa sangkalangit. So,
mahirap yung ginawa ni Pedro. Pero alam natin na bagamat sinabi ito ng ating Panginoong Kristo, ay pinatawad niya rin si Pedro. Sapagat alam niya na yung spirit ni Pedro ay willing, yung flesh niya lang ang tumatanggi na maisakatuparan yung sinasabi ni Pedro over my dead body. Yung hindi pa po nakakanood ng 7 signs, panoorin niyo po ito. At maganda po ito. Ito yung 7 tanda na ginawa ng ating Panginoong Kristo na pagpapakita ng tandang ito. Sabi nga ni Juan, maraming signs na ginawa ang ating Panginoong Kristo, pero itong mga ito ay napasulat upang kayo maniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At kung kayo naniniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, sana po wag nating matularan si Pedro. Na sa kabila ng ating pagkakilala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, ay ipagkaila natin. Wag natin siyang ipagkaila, kundi atin siyang ipahayag sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasambahay, sa ating mga katrabaho, at sa lahat ng mga taong dapat na makilala siya upang patuloy na maipahayag ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Sana po, wag nating matularan si Pedro na 3 beses niya na ipagkaila ang ating Panginoong Kristo. Sana po sa maikling panahon ng ating pagsasama-sama ay may natutunan po tayo. At sana po ay patuloy tayong sumubaybay sa channel kong ito. At sana po ay magkita-kita tayong muli sa mga susunod pang video na ating gagawin. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nag-enjoy po kayo sa channel na ito, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga iba pa mga video na akin pong i-upload. Thumbs up na rin po kayo kung nag-enjoy talaga kayo, sana po ay bigyan niyo po ako ng isang thumbs up. At sana po ay makatulong po kayo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa pamamagitan po ng pag-share ng aking channel at ng aking mga videos. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo upang sa ganun malaman ko po ang feedback nito pong aking mga video na akong ginagawa. Ako po ay si Nehemia Sayuhay at labis po akong nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyong pagtatangkilik sa aking channel. At sana po ay panoorin niyo na rin po yung mga video na andyan sa inyong harapan at dito po sa bandang gitna na bilog kung gusto niyo pong mag-subscribe. Muli, maraming salamat po.